Magandang araw mga katek. Audio amplifier naman po ang i-repair natin ngayon. Itong amplifier na to, napulot ko lang to galing sa scrap ng isang kumpanya. So, nung mapulot ko to, grabe talaga ang sama ng itsura nito, ang lala na ng sira. So, wala talaga, nung una wala akong ideya kung ano talaga ang nangyari dito. So, try kong ni-restore o ni-repair. So, ngayon ibabahagi ko sa inyo kung paano ko ginawa ang pag-repair nito. So, parang basic tutorial ang gagawin natin ngayon. So, una, i-check natin yung power supply. So, mag-uumpisa tayo dito sa kanyang power cord. So, napulot ko to, sira na kanyang power cord. So, pinalitan ko na siya. Saka, chinek natin yung transformer. Yung kanyang DC output, chinek natin dito sa board niya. So, paano ba i-check ang kanyang DC output? So, unang-unang step na ginawa natin ay pag-check ng kanyang power supply. So, yung AC power supply niya, chinek natin. Yung kanyang transformer. So, continuity test natin ito. So, okay naman. Wala pa naman, hindi pa naman siya sira. So, pati yung mga switch niya. So, okay pa naman tong switch niya. So, check natin yung DC output. So, tuturo ko sa inyo kung paano i-check natin yung DC output. So, tatlo ang pwede natin gawin para ma-check yung DC output niya. Pwede natin i-check sa kanyang mga fuse o sa collector ng kanyang transistor. So, ground to collector. So, dapat balance yung ano niya, balance yung kanyang output voltage. So, try natin i-power on. So, sasaksak ko lang yung power plug niya. Ayan, nakasaksak na yung plug niya. Power on natin. So, kung nakita nyo, may ilaw na kanyang... So, may ilaw na yung lead light niya. So, yun yung lead light niya. So, check tayo DC voltage. So, una, check tayo ng DC voltage. So, ground dito sa kanyang speaker. So, ground ng speaker. Kasi merong iba na hindi naka-ground sa chassis. So, para makasiguro tayo, dito tayo sa ground ng speaker. So ang ating tester dapat nakalagay sa voltage. So, check natin yung voltage sa fuse niya. So, ayan, negative 48. So, dapat may isa positive. Positive 48.4. Negative 48.4 din yung isa. So, nakita natin balance naman ang kanyang DC voltage niya. Balance naman pwede rin dito sa kanyang collector. So, ang collector nito ay sa gitna. So, mag-ingat lang po tayo sa pag sundot dito. Ayan, 48.4 din. So, negative 48.4. So, dalawang supply ito, negative at saka positive. So, itong dalawang ano to. So, dapat ito ay positive. So, positive 48.4, 48.5. So, halos pareho lang. So, ito negative din to. So, PNP sa collector niya ay negative. So, negative 48.5, positive 48.4. So, positive 48.4. So, halos pantay naman siya. So, ganitong setup okay lang naman yung kanyang DC voltage. So, sa power amplifier natin, okay naman kanyang DC voltage. So, isa, pwede mo ring checkin yung supply ng kanyang fuse sa output ng diode. So, expect natin dito, doble yung kanyang voltahe. So, kung 48, mata times 2 siya. O pwede dito sa dalawang fuse. Kasi, naka-center tap po ito.
So, positive 48 at saka negative 48. So, dapat nasa mga 90 plus itong voltage nito sa dalawang fuse. So, ayun. 97. So, ibig sabihin, okay yung kanyang DC power supply. So, ang susunod natin gagawin, so okay na tayo, meron tayong supply, meron na tayo. So, ang susunod natin gagawin ay i-identify natin kung alin ba ang sira dito. Kanya bang power amp or yung sa preamp niya. So, ngayon, ang pag-identify sa sira ng preamp, meron tayo sa kanyang, sa main board niya, yung power amp, ay pwede nating checkin ang kanyang voltage bias. So, pag-check ng voltage bias is base to emitter. So, dapat nito, ang supply ng base to emitter niya sa DC volt, ang kanyang voltahe ay dapat nasa around 0.5, pinakamataas, tolerable. So, kung lumampas doon, probably may sira yung ating amplifier. So, base to emitter. So, mag-ingat lang din tayo sa pagsusundot kasi baka mas lalong lumala ang problema kung ano. So, 0.41. So, okay. 0.41. 0.41. 0.41. So, halos pare-pareho siya lahat. 0.43. 0.43. 0.42, 44. So, 0.44 pa rin. So, ibig sabihin, okay yung bias niya, yung voltage bias niya. Kung may problema naman sa bias, maaaring ang problema niya ay itong mga voltage driver niya, kagaya nito. So, NP din yan siya. 4 na piraso yan siya. So, ito yung mga voltage driver niya para sa kanyang bias. So, kung may problema tayo sa biasing niya, so maaaring dyan ang may problema. Susunod naman, so check natin yung tinatawag nilang voltage offset. So, pag-check ng kanyang voltage offset, ay pwede dito sa kanyang negative terminal ng speaker at saka sa positive terminal ng speaker. So, dapat 0 ang lalabas yan. Dapat walang lalabas na DC voltage dito sa ating output. So, pag may lumabas na voltage dito na DC, so may problema yung ating amplifier. So, pwede rin dito sa negative terminal ng speaker at saka ito sa positive terminal. So, ang voltage niya ay 0.007. So, pwede na yan. At saka pwede rin dito sa kanyang output resistor. So, 0.007. So, halos pareho lang. So, dapat almost 0 to. So, kung merong mataas na voltage to, so may problema. May problema ang mga output transistor natin. So, dapat dito sa offset niya, voltage offset ay 0 dapat. So, kagaya niyan 0.007. Yan. Okay. So, okay yung ating DC offset. So, ibig sabihin, dito walang problema yung ating voltage offset sa ating output. So, pag ang DC output voltage natin ay tumaas sa mga 0.5 or mga 1 volt, so may problema yan. Maaring hindi mag-on yung relay natin. Kasi doon sa circuit protection natin, sa speaker circuit protection, yun ang kanyang design para pag nakadetect siya ng DC voltage ay i-off niya. So, kailangan AC lang yung makakarating sa kanyang output. Kasi ang DC nakakasira ng speaker. So, ganon. Yung explanation niya pagdating sa circuit protection.
speaker circuit protection. So, nakita na natin yung board natin ay okay naman. So, pwede na tayong mag-audio test dito. So, titingnan natin kung yung preamp naman niya ba o may problema pa. So, kung nakikita nyo to dito sa ilalim, dito, ito yung output ng preamplifier. Magiging input siya ng ating power amp. So, itong output galing sa preamplifier, so yan ang ititest natin kung may sira ba yung ating preamplifier. So, salpakan muna natin to ng speaker. So dito tayo mag-uumpisa sa kanyang sa may main volume control niya. Dito tayo banda mag-umpisa. So, isi-set lang natin yung ating tester sa volt, AC. Tapos hahawakan lang natin yung negative brad. Tapos susundutin natin yung left and right niya na pin. Kung naririnig nyo, nag-react yung ating speaker. Okay. So, ganun din sa right. Sa left pala. So, lipat lang natin sa left kasi isa lang yung speaker ko. So, lipat natin sa left. So, ganun ulit. Susundutin lang natin. So, narinig nyo, nag-react yung kanyang speaker. So, yung left and right natin ay okay. So, isa pa, para malaman natin kung may sira yung ating preamplifier, ay titingnan natin yung voltage ng ating preamplifier. So, ang supply ng ating preamplifier ay nanggagaling dito sa dalawang regulator. So, ang regulator na to ay kadalasan ginagamit nila ay 8 volts. So, positive 8 volts at saka negative 8 volts. So, ang regulator na to ay 7808. So, positive 8 volts at saka 7908. So, negative 8 volts. So, nasa 16 volts to ang kanyang supply. So, makikita natin yan dito. Pwedeng dito natin sundutin sa supply. Ayan, 12. Negative 12 at saka positive 12. Pag meron yan, okay yung ating preamp. Kasi doon din lang galing yung power supply niya. So, kung sa IC naman, so pin 4 at saka pin 8. So checkin mo dito sa pin 4 at saka sa pin 8. So, busy ulit tayo. So, mag-ingat lang kasi medyo malalapit yung mga pins nitong IC natin. So, nasa 15. So, ganyan lang guys. 15.6. So, yun yung voltage niya. So, yan yung op-amp. So, dyan natin checkin yung voltage niya sa op-amp niya o di kaya doon sa supply ng mga IC niya, kagaya ng
multiplexer na IC na yon. So, maraming op-amp IC itong preamplifier natin, kagaya ng yun, isang IC din yun, saka yun sa loob, op-amp din yun, para naman sa left and right, op-amp left and right. Tapos yung isa naman sa bass, middle, at saka sa treble niya, at saka yung IC na yan para sa surround switching. Tapos yung isa naman, yung IC na yon sa dulo na yon, yung IC na yon, op-amp siya para naman sa mic, volume at saka sa echo. So, kadalasan pag nakakarinig tayo ng humming sa ating speaker, kadalasan ang tutukoy na natin ang siraan ay ang ating kapasitor. So, bakit nga ba naghaham ang ating kapasitor? So, i-explain ko lang sa inyo kaunti kung bakit nagkakaroon ng humming yung ating kapasitor ng ating speaker, sorry. So, ganito kasi yun, guys. So, ganito yung power supply natin. So, ganyan yung power supply natin. So, naka full bridge siya. Rectifier, full bridge. Bridge rectifier, naka full bridge yung ating diode. So kung ito yung ating alternating current input, 35 volts. So, yung positive ay yung negative, yung itong positive dito sa ibabaw, positive lang ang kanyang pinapapasok. Positive lang ang kanyang pinapapasok, ang negative ay hindi. So, itong area na to, itong negative na to, so pinapapasok pa rin niya. Ito naman yon. So, doon pa rin. Ang negative, hindi niya pinapasok, so positive ulit ang kanyang pinapapasok. So, yung isa namang diode, so ganun pa rin, positive ulit ang kanyang pinapapasok. So ito yung full cycle ng kanyang so ito yung kanyang full cycle sa full bridge rectified. So ang mangyayari nito, kaya meron tayong capacitor dito para ma-smoothen niya yung ripple. Ang ripple po niya dito, guys, ay itong puwang na nandito sa gitna. Itong ripple na to. So ang capacitor ay mag-a-act as a reserve power. So habang paakyat yung kanyang habang paakyat siya sa cycle niya, so nagcha-charge yung capacitor dito pagdating sa peak at pababa naman, pagpababa na siya, magdi-discharge yung, so yung area na to, charging yung capacitor natin. Pagdating dito, discharging naman yung capacitor natin. So, yung naipon niya hanggang dito, ayun po yung gagamitin ng amplifier natin, yung power na kinukuha ng ating load, ating speaker, gano'n. So, yun ang pagpupuno sa ripple na nandito. So, hanggang sa makabalik ulit siya sa charging stage. So, pagdating dito, charging siya ulit. Pagdating naman dito, so discharging siya ulit. So, kung hindi effective yung ating capacitor, ay magkakaroon siya ng humming effect. So, yung ripple na to, ay yun yung nagkukos ng humming effect. So, ang purpose ng capacitor natin dito ay to smooth the ripple. So, pag ang capacitor natin ay sira, ay maaaring magkakaroon ng humming yung ating output. So, yan lang yung purpose ng capacitor natin, guys. So, parang reserve lang siya na power para pagdating doon sa stage na may ripple, ay doon siya kukuha ng power para mawala yung kanyang ripple niya. Okay? So,
konting ano lang. So, itong input pala niya ay gumagamit siya ng IC din. So, ang IC niya ay MC14052. 52B. So, analog multiplexer siya. Itong mga IC na to. Itong IC na to. So, para lang siyang switch. Analog multiplexer. So, ito yung pin out niya. So, ang mangyayari ito para siyang, parang up lang siya na parang switch. So, kung paano siya gumagana, nandito yung control inputs niya, yung select A and B. So, kung makikita nyo to dito, itong switch na to, ay may, dito siya papunta sa, may nakalagay na C, B, at saka A, at saka power supply na 12 volts. So, yung C, B, and A na yan, ayan yung inputs niya, control inputs. So, itong analog multiplexer IC na to ay meron siyang tinatawag na binary decoder. So, hindi lang natin ito masyadong konting ideya lang. So, meron siyang inhibit at saka yung select niya, B at saka A. So, dito yung C, B at saka A, B, C dito sa ano na to. So, kung susuplayan mo, yung 00 na to is 0 volt. So, kung susuplayan mo, kung 00 volt, kung wala kang sinupply dyan sa pin 9, 9, 10 at saka 6, kung wala kang sinusupply sa kanya, ay ang naka-on na switch niya ay ang Y0 at saka X0. So, Y0 at saka X0. So, yung X0 ang out niya or in niya ay X. So, ito ang magko-close at saka yung Y at saka yun ang magko-close. Ito magko-close at saka ito magko-close. So, yan yung switch niya. Kung sinupplyan mo naman yung 10 ng voltage, pag sinupplyan mo naman siya, ang value niya ay 1. So, ibig sabihin, nag-supply ka sa A ng voltage. So, ang voltage na ginagamit dito ay 12 volts. So, kung nag-supply ka ng 12 volts dito, galing dito sa Zener diode na to. Ito yung mga switching niya. So, pag nag-supply ka ng 1, yung Y1 sa pin 10, so Y1 at saka X1 ang mag-close. So, yung X1 at saka X, yan yung mag-close. Tapos yung Y at saka Y1, yan yung mag-close. So, ganun lang yan guys. Ganun din sa pag nag-supply ka sa B, sa pin 9 ng DC voltage, so yung Y2 at saka to. So, parang switching lang siya guys. So, yun lang yung magsuswitch sa kanya. So, kaya pala pagka pinihit natin tong switch sa tape niya, so naglilipat yung niya. So, yung tape lang ang nagkakaroon ng input. So, ganun din. So, ito pala yung na to, itong mga diode na to ay yung supply niya para sa kanyang control inputs. So, dito naman sa op-amp guys, so operational amplifier, yung IC niya, 4558. So, yung input niya ay pin 4, input negative, pin 4, input positive is pin 8. So, dual op-amp siya, ibig sabihin sa isang IC, dalawang operational amplifier. So, dito sa na to, parang siyang audio mixer. So, dito naman sa ating pre-amplifier guys. So, kadalasan ng mga sisira dito ay kanyang mga volume control. So, kagaya nito, yung kanyang master volume, yung mga switches niya, at saka yung mga volume control. Kadalasan potentiometer lang guys ang mga nasisira dito sa ating pre-amplifier. So, kung wala naman, nati-check din yan siya. Natitesting naman yan. Kung hindi naman ang problema dyan sa malamang IC na. So, yung mga op-amp IC natin dyan, yung mga kadalasang nasisira. So, testing natin to guys. So, ang pinalitan ko dito, ay ito yung mga piyesang pinalitan ko. So, kadalasan puro mga volume at saka switches lang.
Yan. Tsaka itong resistor na to. Ang resistor niya para doon sa hindi makita. Ayan guys. Ito. So yung resistor na yan, bago na yung dalawa na yan, yung parang filter yan siya. So para din yung parang dummy load niya. Parang filter at saka dummy load. So yan yung pinalitan guys. Minsan nasusunog yan siya. So So bubuhin ko na, babalik ko na tong ano na to para matesting natin kung tutunog ba talaga siya. So lagyan na natin siya ng input. Get a real-time bird's-eye view of your project. Create project plans in one click.